Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at maraming salamat sa pagtunghay panonood dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa ating latest issues. So, kumpirmado na po mga kapolitika, nasasali itong sila Gemma Galanza at si Tots Carlos dito sa Team Alas. And headline nga ito dito sa ABS-CBN News at sa mga sports pages. Ang sabi dito, Creamline stars Gemma Galanza and Tots Carlos will be included in the Alas Pilipinas pool. Coach Jorge De Brito announces via ABS-CBN. And aside dito kay Gemma Galanza and kay Tots Carlos mga kapolitika, ay sasali din itong sila Bella Belen and si Alyssa Solomon. Itong si Bella Belen okay naman siya, but hindi siya masyadong matangkad. Itong si Alyssa Solomon talaga ang for me is pinaka-fit dito sa magiging kasali sa Team Alas, and ito sanang si Lapot, but ay base doon sa information at ating nabasa is merong problema sa passport itong si Lapot at inaayos pa, so hindi pa siya formally na included dito sa Team Alas, but maybe sooner. But itong ating pag-uusapan sila Gemma Galanza at si Tots Carlos kasi continuation ito doon sa ating valuable series na kung saan is sinasabi natin doon sa ating previous video na okay na sana itong Team Alas na binuo ni Jorge De Brito kung saan na bronze medalist doon sa AVC Cup, but due to public demand maybe is na pressure rin itong si Gemma Galanza and si Tots Carlos, and maybe hiningi na rin yung kanilang presensya dito sa Team Alas kasi yung una po na makasagupa ng ating team is itong powerhouse na Vietnam lang naman, nasa 30 plus ata yung ranking nila, and tayo is nasa pang 50 plus, so kinakailangan talaga ng backup. Sa sinasabi natin doon sa ating unang previous video is itong si Gemma Galanza and si Tots Carlos okay naman sila kaso hindi sila masyadong matangkad, so dapat is mag-develop na lang tayo ng mga players natin na matatangkad katulad to kay Alyssa Solomon and kay Lapot, kasi ang unang mga kalaban talaga natin is itong sila T4 at itong si Tuyen na kung saan 6 footers. So mabuti na lang kung parang yung galawan natin is medyo pang Japan, which is mabibilis kung hindi naman masyadong matatangkad yung mga spikers natin, kasi talaga importante talaga dito ang blockings mga kapolitika, especially dito sa mga matatangkad na players ng Vietnam. Idaan na lang natin sa bilis kasi yun ang isa sa talaga sa mga key factor para malabanan itong Vietnam. Katulad yung lagi nating hinahalimbawa dito is yung Japan, hindi naman sila masyadong matatangkad pero nadadaan nila sa bilis, at yun ang isa talaga sa mga key factor para manalo tayo dito against Vietnam, kasi kung matalo tayo sa Vietnam hindi na tayo mag-a-advance sa next round. So yun lang po yun. And itong FIVB Challenger Cup is dito gaganapin sa ating bansa, kung kaya nagkaroon tayo ng slot or ng spot para makaano, and isa na rin ito sa mga magandang exposure sa ating mga players na kung saan is ma-expose tayo sa iba't ibang klase ng laro ng iba't ibang bansa. Okay, so ito po ang pinopoint natin dito. So itong si Gemma Galanza at si Tots Carlos, siguro kasi nabash sila nung una bakit nakabakasyon, mas pinili pa lang yung nakabakasyon sila instead na sumama sila dito kay Laure at kay Rondina para i-represent yung ating bansa sa AVC Cup. But siguro kasi is marami kasi nagsasabi na gusto nilang paalisin itong si De Brito kasi ayaw nila dito sa coach, kung kaya siguro pinili na lang nila na mangibang bansa kasi itong libre naman ng Ribisco itong kanilang pag-travel doon sa Europe, so grab na lang yung opportunity. But right now is hindi rin sila makakasali dito sa PVL conference, but sa ating pagkakaalam is merong mga import galing sa ibang bansa, so rin yung mga mas exciting din yun na laro, even though wala itong si Gemma Galanza, and maybe yung iba sa mga players itong sila Gandler, di ba, wala rin doon sa kanyang team. So ito yung mga changes na mangyayari do sa ating PVL. And itong si Gemma Galanza and si Tots Carlos, so ang tanong dito na makakatulong ba sila sa Team Alas? Okay,
unang-una is para sa akin yung opinion ko dito is yes, meron rin naman siguro silang ambag kasi undoubtedly is itong dalawang ito is magagaling din naman sila mula sa kanilang team, di ba? Kung naalala nyo doon sa ating previous video is napag-usapan natin nasa pang top 4 ito dito sa sa semifinals doon sa nakalipas na liga until napaangat nila and sila pa nga yung nag-champion. So ibig sabihin may napatunayan din talaga and ilang beses na ba na champion itong Creamline, di ba? Sa pangunguna itong sila Toots Carlos and Jem Magalansa. But ang problem din dito is kailangan din nila maging flexible sa iba't ibang klase ng laro na kung saan is yung mga kalaban natin yung ibang bansa. Bakit? Kasi hindi lang naman ito kasi is itong type ng laro nila Jem Magalansa at Toots Carlos is pang Pinoy lang. Okay, so dapat is ma-expose din sila doon sa mga laro ng dito sa mga Southeast Asian na mga bansa and dito sa laro ng mga Europeans kasi meron din na base sa ating nakalap na information is meron ding mga maglalaro ng taga Europe. Yun ay kung mag-advance sila doon sa next round at meron rin ata sa South America. So para sa akin napaka-exciting ito kung talagang dito kasi masusubukan yung capacity talaga ng Team Alas and in fact si De Brito nga is na-extend siya ng 1 more years until daw ang SEA Games next year. Okay? So para sa akin ito ay magandang exposure and para yung opinion ko lang din is hindi tayo masyadong nag-expect dito kasi Vietnam ito, not unless is talagang magpupursige talaga at ma-improve yung ating bilis sa paglaro kasi para sa akin ito yung kulang dito sa Pilipinas, yung bilis talaga. Okay, at itong coach na to okay naman to kasi may napatunayan na dun sa ABC Cup. Siguro na lang para sa akin isi-mold na lang itong team na ito para ito yung iti-train at kung may mga kung may mga changes man is dapat wala nang mababawas dito sa Team Alas bagko sila lang yung i-train kasi lagi nating sinasabi na yung ibang mga bansa is hindi sila papalit-palit ng mga players. So mga kapolitika, yun lamang ang ating short na opinion at ang ating personal na take dito sa bagong dagdag na mga players ng Team Alas. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at kung kayo ay may comment at ano ang inyong masabi, please comment down below at huwag kalimutang mag-subscribe din kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa mga latest issues.